Ano ba tong, Actually, partner, dalawa tong topic natin. Pero unahin natin yung yung malapit sa sikmura. Oo, tama. Good news ba to o bad news, partner? Kasi ang sinasabi, although aminado tama ba ang DA bang nagsabi o ano ba yung ahensya ng gobyerno kanina may nabasa DTI? DTI na ano do partner, ito ay pansamantala na solusyon. Kasi nag-issue si PBBM. Nag-issue siya ng Executive Order number 39, partner. So they will now apply the price ceilings that I have ordered in the EO that I signed yesterday, so that to make sure the prices stay within the limits that we have prescribed. Under EO 39, the mandated price ceiling for regular milled rice is 41 pesos per kilo, while the mandated price cap for well-milled rice is 45 pesos per kilo. Di ba? Oo. Ayan, na sige. Magkakaroon ng price cap. Maglalagay ng price cap o price ceilings. Okay. Nationwide. At ito'y ipapatupad na bukas. Oo, bukas na to ipapatupad. Nadyaryo na ba? Sabi niya, after Oo. After ma-publish. Oo. Immediately. Oo. The mandated price ceiling for regular milled rice is 41 pesos per kilogram, while the mandated price cap for well-milled rice is 45 pesos per kilogram. So wala na tayong makikitang 50, partner, o 60 ang presyo ng bigas sa palengke. Partner, itong problema dyan, partner. Actually, maganda, pangmasa yung dating. Oo. Okay? Sabi nga natin, wala tayong politika-politika dito, partner, ha? Kung sino yung leader, susuportahan natin. But, syempre, nandiyan yung time na, teka lang, tama ba? Diba? Tama ba? Kasi unang partner, dalawang klase lang ba ang type ng dalawang klase lang ba ang klase ng bigas? Well, regular milled at well-milled. Well-milled. Ilan ba ang klase ng well-milled? Diba? Syempre, meron yung talagang, alam mo yun, yung parang may class A, siguro class B, class A, parang, diba? Sa partner, napag-aralan ba nila ito bago nila ito ilabas? At sino naman itong nagmamagaling na nagbigay na opinion? Nag-advise sa Pangulo. Diba? Partner, itong masama. Ito ang hindi maganda, part. Hinihingi ng pamahalaan yung sakripisyo ng mga retailers na medyo tumulong rin sila sa mga mamamayan, sa nakakarami na based sa computation namin, pwede kasing ibenta pa na siguro hindi naman lugi, wala lang kita. May tuloy pa rin. Ang sabi niya, yung mga retailers, partner, yung mga retailers ng bigas, magsakripisyo, partner. 'Di ba? Ito si DTI Assistant Secretary Agaton Uvero. Okay? Ang sabi niya, yung mga rice retailers daw ay dapat magsakripisyo. Pakinggan niyo 'to, mga kayubya. Dapat magsakripisyo. Sabi niya, magbenta, pwede naman pong magbenta, parang kinukompute nila, pwede daw magbenta, di ba sabi niya, ng hindi naman lugi. Ito yung word, partner, hindi naman lugi, pero hindi naman kikita. Ang mga rice retailers. Ikaw, hindi ka lugi, pero hindi ka kikita. Ano yun? Magbebenta ka pa ba? Hindi ka lugi, hindi ka rin kikita. Para kayo magdenegosyo pa ako. Yes. Kung ano ako? Uto-uto? Diba, partner? Kaya nga ako nagnenegosyo para kahit papano, hindi man masyadong malaki, diba? Ang magiging... May kikitain ka, partner. Bakit kailangan may kitain ka, partner? Una, gigising ka na maaga. Punta ka sa tindahan mo. Yung tindahan mo ba may upa? Wala. Correct. Saan mo kukunin ngayon? Yung pambayad mo sa upa, dun sa stall mo, kung wala ka namang kikitain. Correct. Partner, syempre, pag bigas ka, may kargador ka, may tagabuhat ka, may boy ka, kahit papano, partner. Saan mo kukunin yung pambabayad mo dun sa boy mo? Correct. Diba? Pupunta pa ako dyan, bibili ako ng pagkain doon sa tindahan na isa. Kasi nagbabantay ako ng tindahan ko. Gumastos na ako ng pagkain ko, ginastosan ko na yung pagkain ng aking kasama, tapos wala akong kikitain. No. Tama ba naman yun,
Assistant Secretary Agaton Overo. Ano ba? Kailangan pa ba itong pag-isipan? Siguro tingin ko, partner, siguro dapat pagkaisipin muna nila bago sila maglabas ng executive order. Partner, tandaan mo, ang pinag-uusapan natin dito ngayon, naghihirap tayo sa presyo ng bigas. Kaya nga, naglabas sila ng executive order, partner. Diba? Kaya nila pabababain kasi nahihirapan tayo. Pero bakit ang retailer ang kanilang pinapagsakripisyo? Diba, partner? Yung mga traders, yung mga smugglers, akala ko ba bilang na yung mga araw na to? Nasaan na? Nahuli na ba? Nung nakarang araw, may partner, may nirate silang warehouse. Yes. Ang tanong, mga smuggled rice daw yun, partner. Tanong natin, nahuli, totoo bang smuggled? Una. Totoo ba? Kung totoong smuggled, partner, ito analyze natin. Kung totoong smuggled yan, bakit nakalabas yan? Sa customs. Ba nakadaan? Hindi ba nakatawid? At napunta nakarating sa warehouse. Ano ba? Akala ko bilang na yung mga araw niyan. Bakit nakakalusot pa sa customs? Dapat sa customs pa lang, bistado nyo na. Diba? Kaya nga, partner, itong tanong natin, dito nga sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng bigas. Well, hindi lang naman ito, partner, nangyayari sa atin. Okay? Ito dahil na rin sa nakakaroon din ng problema talaga, partner, 'di ba, sa supply ng bigas. Kaya kung saan tayo kumukuha sa Thailand, 'di ba? Vietnam naghigpit na rin sila sa pag-e-export ng bigas kasi si India din, partner, 'di ba? Nag-stop din yung kanilang ng bigas. Kasi ang dami-dami ng partner, lalo kung magkakaroon talaga ng diba? Itong problema ng pagsipa ng bigas, yung presyo ng bigas sa ating bansa, hindi lang po ito dito sa ating bansa. Okay, dahil na rin sa yung ibang mga bansa, lalo tigit yung mga bansa na nagso-supply, 'di ba, partner, ng maraming bigas sa iba't ibang mga bansa din. Medyo din sila, partner. Nagbabawas sila ng pag-export, partner. Kasi kailangan nila din correct. So, well, tayo naman rito sa ating bansa, sa Pilipinas, matagal na tayo, partner, may problema sa shortage, di ba? Ng pagkain. At nakailang administrasyon na nga, partner, at dumadaan. Di ba? At yan ang kanilang parating isa sa mga ipinapangako na magkakaroon tayo ng food security. But until now, hindi pa rin yan na nangyayari at talagang malayo pa, partner, sa posibilidad na mangyayari. Ngayon, okay, so ano ba yung pwedeng solusyon? Dito sa palala ng palala, partner, di ba? May epekto rin ito sa shortage sa ating partner, di ba, ng pagkain. Kaya tumataas. Kasi kung meron tayong sapat na supply, kahit ano pang mangyayari, 'di ba? Dito sa mga bansa na nagso-supply din ng bigas, 'di ba? Sa atin, hindi tayo ganun kaapektado because we have enough supply. Kung meron. Okay. Partner. Tingin ko ang isa solusyon dito, partner. Ang isa talaga sa solusyon dito, humanap na si PBBM ng isang eksperto na magli-lead ng DA. Partner. Wag na siya kasi presidente ka na namin. Being a president, ang dami mo ng trabaho. Di ba ngayon, aalis ka pa. Punta siya ng Indonesia. At bukas, right? So, kanina, partner, umalis. Ito palang problema na. Paano natin mapapa-implement ito, partner? Tandaan mo, ang sabi ng ibang retailers, kung di man kami kikita dito, isasaing na lang nila yung bigas nila. Yung iba nagsara Kainin na lang nila. Yung iba, nag-iisip na para magsara, partner. So ngayon, partner, kung mawawala at magsasara tayo, ano to, hoarding ba to? Di ba? Kung kakainin naman nilang pansarili na lang, ngayon, violation ba yung sa executive order? Partner. Kasi from 5,000 ba to, tama ba, 1 million yung penalty dyan, partner? Ayoko na kung ayoko na po, hindi na po ako magtitinda. Di ba? Masasabi mo ba, it can be a violation kung titignan mo. Pero kung sasabi niya, hindi na po ako magtitinda. Give up ko po yung stall ko. May violation ka pa doon?
Kunin mo nga yun, partner, kung nabili mo nga, halimbawa lang nabili mo sa trader yung isang kaban. Halimbawa lang, halimbawa 51. Halimbawa lang 51 pesos a kilo. 'Di ba? So minsan pinapasa siguro nila yan mga 60. 'Di ba? Bebenta mo ba yan ng 41? Hindi mo yan kayang ibenta ng 41 o 49, partner. Ang laki daw talaga na malulugi sa kanila. Ito ang tanong ko, partner, ang lakas ng DTI magsalita ng magsakripisyo. Ha, partner? Isa-segue ko lang to sa ibang issues, partner. Ang lakas magsalita ng gobyerno na magsakripisyo. Samantalang kayong mga nasa gobyerno ngayon, partner, hindi kayo nagsasakripisyo sa mga gastos ninyo. Tandaan mo, partner, ilang issues na tayong pinag-uusapan, puro budget. 'Di ba? Pati yung mga tinatapik at pinapansin ng COA, ang tahimik nyo. Partner, 'di ba? Una, kung magbabawas kayo ng confidential funds, Intel funds, baka masubsidize nyo pa yung presyo. 'Di ba? And at the same time, partner, hindi ko alam kung ito ba unang-una pag nagkaroon ng shortage, partner, ma-justify ni import 'yan. So marami na mag-i-import, partner. So yung mga nag-i-import ba, private to hindi naman to government, partner. So mapapaboran ba ulit yung mga sinasabing mga favorite na mga importers? O, diba? Yun ni partner. Ang tagal na natin itong problema. Alam nyo pala magkukulang. Diba? Kailan kayo nag-angkat? Diba? Nagkikreate ba tayo ulit? Nagkikreate ba? I'm just asking, partner. Ng artificial shortage para ma-justify na naman yung pag-import natin? So, yun yung problema, partner. Tandaan mo, sabi ko nga, kung nagtipid tayo, partner, ito kanina tinanong, magkano ang isang classroom? Ma-cost? Partner, 2.5 million. Isang classroom? Okay. Sige na. Hindi yung buong partner yung buong building. Maybe it can be, partner, it can be the whole school na yon. Siguro. Okay. Kasi 2.5, imposible naman isang kwarto to. So it can be isang classroom na yun. Ay isang eskwelahan na yun. Na simple. 'Di ba? 2.5. 'Di ba? So overpriced naman siguro kung 2.5 isang classroom lang. Overpriced yun, partner. Naku, tataas yung kilay ng mga tao dyan. Di ba? Pwede ka lang tumira sa ganun. Bumili ka lang sa house and lot dyan. So, partner, isang classroom is 2.5, sabi nila. So, simple siguro yun. Pero, partner, kung 2.5 million ang isa, ilang classroom o ilang eskwelahan ang mapapatayo mo sa 125 million na confidential funds? Diba? So siguro may mga pagkakataon na sana unahin natin yung dapat unahin. Kasi yung dapat na unahin, nahuhuli. Diba? Katulad ito, sabi nga natin, ilang buwan na tayo naghihirap. Partner, start pa lang. Diba? Pagpasok pa lang ni PBBM, marami ng ang dami ng parang bumubulong-bulong. Kaya ba ang 20 pesos a kilo? Diba? Yun yung pangako 20 pesos a kilo. Ito nga, partner parang talagang ipinakita talaga, partner. Di ba? Sa lahat. Na imposible mangyayari yung 20. Kasi na imbes, partner, na bumaba yung presyo, abay lumabas lahat ngayon yung pinaka-problema Di ba? Yes, lumabas lahat at mas lalo pang tumaas yung presyo. Kasi dito sa price cap, okay, na inilagay nila, partner, price ceiling sa presyo ng bigas, 41 to 45. Ang ang mamamayan, siyempre, 'di ba, partner, bibili lang 'yan, matutuwa. Kasi 41 Oo. 41. Bahala kayo, basta kami sinabi ng gobyerno, sinabi ng pangulo 41 ng hanggang 45. Pag mayroon kami nakitang 60 o 50, magrereklamo kami kasi violation 'yan. Pero again, tama ka, partner, may punto ka. Paano naman yung mga, 'di ba? Okay, nagtitinda ng bigas. Sabi nga nila, yung kanilang partner, yung kanilang stock, hindi naman ito mga bago Oo. Nabili naman nila ng mahal yung iba dyan, partner. Nabili nila ng mahal. Okay? So, paano nila mababawi, partner, yung kanilang puhunan? Tama. Di ba? Paano nila mababawi?
mas malulugi pa sila sa kanilang negosyo. Plus, partner, sabi nga ng mga eksperto dyan, nakikita nila, may epekto din ito sa mga magsasaka. Totoo. Oo, kasi sinasabi, okay, may price ka, may price, 45 hanggang 41 hanggang 45. Eh yung mga bumibili ng palay, sasabihin sa kanila, yung presyo dapat ganito lang. Kasi sa merkado, 41 to 45 lang. Samantala, hindi na nakakayanin yung presyo, sobrang baba doon, partner. Yung partner, yung production cost ng Milling. Diba? Mahal yun, partner. Kanina nga yung gasolina, bukas tataas na naman yung gasolina. Diba? So paano na lang yung yung buhay dito sa mga nagso-supply sa atin ng bigas. Sa partner, ito lang, di ba? Bakit kailangan nyong ipatupad ito sa buong palengke na hindi kaya, partner? Di ba may kadiwa kayo? Ibig sabihin ba sa kadiwa, hindi rin kaya yung 40-41? O 40-49? Ayan. Di ba? Di ba doon sa kadiwa, pinagmamalaki, mura ang bigas? 45. Meron ba? Presyo. Pakicheck nga po kasi hindi po ako napunta ka na ba sa kadiwa, partner? Hindi pa, partner. Baka may Wala, hindi na nagkakadiwa. umabot sa amin yung kadiwa, partner. Hinahanap ko mga, umikot ako dun sa buong namin barangay, partner. Wala akong nakitang kadiwa. Baka may nakapunta sa kadiwa, magkano ng presyo sa bigas ng kadiwa, partner? Kasi kung hindi nila kakayanin na sinasabing ito, yung price cap na to, di parang baliwala na yung kadiwa as of now. Diba? Saka partner, yun na nga sabi ko, diba? Bakit nyo utusan yung mga nagtatrabaho at nagnenegosyo? Maliliit na nga yan eh. Small rice retailers na nga yan eh. Yan panghuhulihin nyo. Bakit nyo sila ang pagsasakripisyohin? Kasi minsan partner ito sa mga kababayan natin, ang gandang pakinggan, price cap. Diba? Pero partner, parang ang dating niya, sinasakal mo yung ibang negosyante ng sapilitan. Samantalang kayo nasa gobyerno, hindi kayo nagsasakripisyo sa mga ginagastos nyo. Naku, yung bigas nila, partner, ang puti-puti ng mga bigas na kinakain ng mga yan, yung tig 70, ano ba? Baka Japanese rice pa yung partner. Magkano bang Japanese? Hindi ko alam, yung mahal yun. Pero alam mo, partner, ito dapat din talaga bantayan ng DTI, DA, kasi sila magpapatupad niyan sa palengke. Kasi siyempre, sabi mo nga, dito sa inalabas na executive order, meron may mga magsasakripisyo talaga rito. Okay. Baka yung iba dyan, yung kanilang partner, yung kalidad ng bigas. O baka yung ibenta na lang nila doon yung pangit na. O ihahalo nila partner sa well-milled. O di ba? Oo. Partner, iba kasi yung well-milled Di ba may jasmine? Tama ba? May jasmine, may denorado, may ganyan. So iba yung price nun, di ba? Pag jasmine, medyo mahal yun, partner So tapos kinategorize lang nila sa dalawa, partner. Paano yung ibang klase ng mga well-milled? Lugi yun. Baka mayroon kang maririnig, partner, sa mga kababayan natin. Nako, yung 41 pesos ni halos, hindi mo na masikmura. Hindi, doon sa mga kababayan natin siguro, partner, intindihin natin yung ibang retailers. Actually, hindi nila kasalanan to. Hindi nila kasalanan ito. Kasi mahal din yung bili nila. Hindi naman nila din gusto na sumobra yung laki ng tubo nila tapos hindi naman mabibili, partner. So, kasi baka yung mga kababayan natin ngayon magalit sa mga retailers na patayin yung sundin yung batas. Partner, may mga pagkakataon na yung pinapanukalang batas o yung ordinansa o yung executive order mukhang hindi makatotohanan. Diba? So, dapat yun yung maramdaman natin. May mga pagkakataon, kahit executive order yan, kaya ba na magsakripisyo ng iilan nating kababayan? Diba para bang, diba dapat lahat tayo nagsasakripisyo? Mas dapat ang mga taga-gobyerno ang magsakripisyo
Kasi sila may hawak ng budget. Eh ngayon, partner, pag nadinig mo sa hearing, magkano hiningi nila? Billions. Na hindi pa nga nila na-i-account yung nagastos nila nung nakaraan. Oh, partner. Oh, ilan ang mga opisyal natin ang napakarami ng security, partner? Oh, ang dami ng iba, 'di ba? Security. Pag tinanong mo bakit ang dami mong security? 'Di ba? Abot ng 400 plus, partner. Bakit? Ganun ba katakot sa buhay? Kailangan partner, isang batalyon na 'yun. Parang 'di ba? Ayaw nga natin may private army. 'Di ba? Ang sa akin lang, partner, saan galing ang sweldo ng mga to? Sa isang opisyal, kahit sabihin natin mga mayor, congressman, ilan bang security meron kayo? Oh, tapos partner, ang pasweldo dito galing din sa bulsa natin. Hindi naman yung pinapasweldo na mula sa bulsa nila. Tayo nagpapasweldo. Ang dami-dami yung hinahire. Ano to, parang pagpapaano lang, partner? Parang pag nag-hire ba kayo ng ganong kadami para utang na loob ba? Parang paying back? Parang hindi naman yata dapat, di ba, partner? So, ngayon, kami ang magsasakripisyo sa napakamahal na presyo ng bigas at yung mga retailer ang pinupush nyo, partner. Pilitan to, partner, hindi to voluntaryo. Pipilitin nyo na ito lang ang presyo ng bigas. Samantalang dapat na-analyze nyo magkano ba nilang nakuha yan. Admitted nga yung DTI, hindi kikita eh. Well, ayon naman sa is it from DTI ba or from DA na magbibigay sila ng subsidiya na naman dito sa mga maapektuhan na rice trader, partner. Itong mga nagtitinda ng bigas, magbibigay sila ng subsidiya para maisakatuparan lang, partner, etong ipapatupad nilang rice cap. Okay, price cap or price ceiling sa bigas. Paano, partner? Inisip ko, paano? Bawat isa mabibigyan nyo, bawat isang retailer mabibigyan nyo? Yun ang kanina, partner, inilabas sa press release. Magbibigay sila ng ayuda. Ang tanong dyan, magkano ang ibibigay nilang ayuda? Kasi sa bigas, partner, alam mo yung puhunan dyan, partner, hindi lang mga 20 mil, 50 mil yung puhunan dyan, partner. Diba? Magbebenta ka ng bigas, partner, malaki din yung puhunan dyan. Okay? So magkano ibibigay mo? Diba? Magkano ibibigay na subsidiya ng ayuda ng gobyerno dito sa mga nagtitinda ng bigas dahil sila po ang maapektuhan dyan? Kung sasabihin ninyo 5,000, ako. Diba? Ang mangyayari dyan, 5,000, partner, lugi pa rin. Marami dyan ang talagang partner, magtitigil muna. Oo, alam sa pagbebenta ng bigas hanggang, partner, mawala na itong price cap. Oo, partner. Alam mo, dapat mas lalo nila sanang pinag-isipan nila kung ano yung pwede maging effect. Oo. Or, yung gaya ng sinasabi ko nga kanina, kung hindi man sila, partner, magsasara ng pansamantala, maghahanap yan ng solusyon para kahit paano makakabawi sila, partner. Ang magiging epekto, partner, resulta yan. Baka yung bibili natin na 41 hanggang 45, hindi ganun ka-quality. Meron na naman tayong maririnig na, nako, ang amoy ng bigas. Oo, partner. Oo, di ba? Nako, anong klase to? 41 nga, pero halos hindi mo na makain. So, kawawa pa rin dyan yung taong bayan, yung mga mahihirap. Mantakin mo. Ganun na nga yung sitwasyon nila, partner, di ba? But you cannot also blame these people, itong mga nagtitinda ng bigas. Dapat, alam mo, matrace back natin, partner. Sino ang may kasalanan dito? Sino yung nagpapetiks-petiks dito para umabot ng ganyang kamahal yung presyo ng bigas? Diba? Para bang, sabi ko nga, hindi lang ito ngayon, partner eh. Itong paghihikaos natin sa presyo ng bigas, hindi lang naman ngayon. 1 year, more than a year, na tayo namumroblema sa presyo ng bigas. O buti nga, nawawala na yung issue sa sibuyas, partner.
Lagi na lang may issue eh. Nawala na yung issue ng sibuyas, bigas naman. May mga nagsosuwestyon, gaya nitong grupong Foundation for Economic Freedom. Sinasabi nga nila rito, partner, ang kanilang binabanggit sa gobyerno, dapat daw lift or cut rice tariff to bring down prices. Tariffs on rice import should either be lifted or reduced instead of imposing a price ceiling as it hurts both consumers and farmers. No. We call on the government to lift or reduce import tariffs for rice from 35% to 10% to arrest the surging price of rice rather than impose a price ceiling. Yun ang sinasabi ng grupo. Sa tingin ko, partner, madiban dyan, talaga ma-review yung Rice Tarification Act. Isa yan talaga sa nagpahirap sa mga magsasaka, saka sa mga dito sa Rice Tarification, kumikita rito, partner, yung mga pribadong partner importer. Mga kartel. No. Kartel, hoarder. Hoarder, yan. Na, alam naman nating alam nila yung mga kartel. Alam naman nila na itong pwede mangyari dito. Kaya nga dapat, partner, ang mailagay dyan, partner. Di natin sa tinatawanan ang kakayahan ni PBBM, ha. Pero dapat ang mailagay na dyan para focus na si PBBM sa pagiging presidente. Isang maayos, may puso, expert sa DA para alam isolve. Kasi ngayon, partner, parang nangangapa kung paano isolve ito. Diba? Ayun. Well, halata naman, partner so far sa ngayon, hindi pa alam kung ano ang pinakasolusyon dito sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas, pinakapangunahing pagkain ng bawat pamilyang Pilipino. Okay. Etong mga ginagawa sa ngayon, partner, ito band-aid lang to Band-aid lang to. Para, ipadama sa tao na may ginagawa kaming hagbang. Which is aminado naman ng gobyerno. Pansamantala lang ito. Pero again, ang problema ng ng kakulangan ng supply ng bigas, matagal na at patuloy pa, partner. Lumalala at wala pang konkretong solusyon. Okay? At kanino ba dapat pagtuunan ng bigyan ng atensyon rito? Natural ang ating mga magsasaka na matagal na din silang partner, sumisigaw. Naku, partner. Sa pamahalaan, ito ang dapat yung gawin. Meron silang mga suggestion dyan, partner. May mga sinasabi sila, may mga binabanggit sila sa gobyerno. Ewan ko lang, partner, kung ito ba ay pinapakinggan o talagang dumadaan lang sa kabilang tenga, partner. No. Partner, siguro ang mga kakausap natin dito, yung mga dating mga naging leader, di ba? Ng DA, di ba? Tulad ni Sir Manny, partner, Manny Piñol. Ang dami niyang suggestion na dapat ngayon rastrification, dapat naging handa tayo dahil sabi nga nila, huwag tayo maging naive. Dahil talagang sasakmalin tayo ng kakakartel. Bakit hindi niya nakita? O, alam nila, pero pinabayaan lang, partner. Sinasabi sabi rito ni Master Pogi daw, sa rice tarification, dahil daw sa rice tarification, libre ang seeds, libre pataba, libre insecticide, libre pati mga irrigation at machinery, libre. Naramdaman ba nila? Meron ba yan, Master? Alam ko, partner, may kakilala ako, nagtatanim sila, parang at that time nabigyan sila ng fertilizer. Pero ang tanong ko, lahat ba? Lahat ba? Kasi partner, ganito, kung lahat yan, libre lahat. Ba't nahihirapan yung farmer natin? Hanggang ngayon, correct. Diba? Bakit lahat? Ba't nahihirapan? Kasi yung rice tarification, partner, intended yan para mabigyan ng magandang programa, lalo't sa pagbibigay ng tulong, di ba? Para mabuhay uli yung pagsasaka dito sa ating bansa. Oo. Di ko alam, partner, naguguluhan ako naguguluhan ako sa pinaka spirito nung batas. Mag-iipon ako ng pera para pantulong sa magsasaka, pero at the same time, kinakalaban ko rin yung magsasaka ko kasi import ako ng import. Parang,
medyo hindi ko siya mapagtugma-tugma. Mm-mm. 'Di ba? To, tama? Sabi ni Movie Dome, hindi. Partner, ito nga sabi nung isang wholesale rice trader partner ha. Binebenta daw ang newly, dry na ha, clean and dry, newly harvested rice sa trader sa halagang 32 pesos na per kilo. 32 pesos na. 32 na yun, partner. So, 32 to 34 per kilo yan. Tapos, kumbaga, yung pinaka-production cost, papalo sa 49 to 52 a kilo. Hindi pa daw hindi pa kasama yung markup dun, partner. Hindi pa kasama yung tubo dun. So, wala talagang kikitain. No. Diba? Yun ang akin dyan. Pagdating sa consumer, makikinabang sila rito. But again, ang DTI, sino pang mga ahensya ng gobyerno rito, kailangan bantayan lang mabuti kasi baka mamaya, partner, wala naman silang makikitang magandang quality. Diba? Yung dekalidad na bigas sa palengke sa halagang 41 hanggang 45 pesos. Yan ang ipapakain po ninyo. Kasi siyempre, negosyo to eh. Yes. Alright, sige na. Bueno, partner. Paano? Hanggang bukas magkita't magkarinigan tayo. Ako pa sa Atty. Claire Castro, nagpapaalala, huwag tulugan ang inyong karapatan. Mga kasama, samahan niyo ulit kami bukas sa pagbibigay ng serbisyong legal at tinatalakay ang mga usapin na may pakialam ang taong bayan. Kasama po ang ating nag-iisang abogado ng bayan na si Atty. Claire Castro. Ako naman pong inyong lingkod, Radyoman Rod Marcelino. Dito pa rin sa ating palatuntunan ang Usapang Batas! Ang abogada ng bayan, Atty.